regarding instant loan of 2.0. Dahil recently nga po, na-share ko siya sa inyo na for the very first time, nag-loan ako sa instant loan up. And instant loan up nga siya dahil pumasok agad siya sa GCash ko. At hindi ako natuwa sa loan amount na na-receive ko na kasi very deceiving siya. I got an offer of 10,000 pesos and then ang dineclare niya lang na service fee is 8 pesos. Dahil ang ma-receive ko is 9,992 lang. Of course, kung yun yung makikita mong offer, hindi mo ba siya i-grab kung ganun lang kaliit yung binabawas nila? Of course, para may try ko din siya, nag-disburse ako dito at hindi yon yung na-receive ko na amount. Dahil ang na-receive ko lang is 1,920. Grabe. Pero ang babayaran ko daw is 3,200 pesos. So, diba, napaka-deceiving niya talaga. I'm so very disappointed dito kay instant loan up na ito dahil galawang scam po talaga siya. Disclaimer lang po ha, hindi ko goal dito sa channel ko ang manira ng isang loan up po. So, nagsishare lang po ako sa inyo based mismo sa experience ko. Personally talaga, naranasan ko yung ganun sa kanya for the very first time. Grabe. Well, in this video, meron akong mga viewers dito na nagtatanong kung paano nga daw bayaran itong instant loan up na ito since nga nagkaroon nga po din ako ng utang dito. And FYI nga po, binayaran ko na siya after 2 days na nag-loan ako dito kasi grabe yung mga nasa comment section ko. Halos lahat silang sinasabi nila grabe mga harass tong loan up na ito. Wala pa daw due date, is talagang magte-text na sila, flooded na yung text and calls nila. At dahil nasindak ako sa mga warnings nila regarding harassment, binayaran ko na agad-agad siya kasi ayoko ng sakit ng ulo. And yun nga, may mga nagtatanong kung paano siya bayaran. Binayaran ko na nga siya after 2 days because of the harassment threats nga ng sinasabi ng mga viewers ko. And after that guys, nagkaroon po ako ng panibagong offer dito. At this time nga, yung mga offer na po nila sa akin ng loan amount, pinakita na nila yung totoong repayment plan nila, yung totoong loan summary nila na talagang napakataas talaga ng kanilang mga services. And later on this video, i-share ko sa inyo magkano yung offer nila sa akin, magkano yung interest rates nila sa akin, yung totoong interest rate nila ngayon. Marami po silang offer na loan amount sa akin and later po ipapakita ko sa inyo. But this time po, no, so i-share ko sa inyo paano ako nagbayad dito. Kasi naluloka din naman ako dito sa pagbabayad nga naman. Anyways, no, dito po sa loan up po, click lang po natin to sa taas, sa upper left corner po na parang profile. So, yan, click natin yan. Click lang po natin tong repayment and then lalabas po dito yung breakdown po natin, ano. Dito na nga po lahat ng interest rate. So, titigan nyo na yung mabuti. Ganun po kataas yung interest rate po ni instant loan. Then, within 7 days to pay lang siya. Ayun, ang total amount to pay ko daw is 3,183. So, click lang po natin itong repayment sa baba. And then, meron naman po silang instruction on how to pay. Ating GCash, PayMaya. So, usually kapag ganitong loan na po, sa GCash po ako nagbabayad para mas mabilis. So, meron silang instruction dito. Sabi niya dito, no, open the e-wallet and then select payment solutions. Enter reference number to make repayment. So, ito yung reference number niya dito sa may baba. Hindi talaga malinaw yung kanyang instruction. Kasi after ng payment solution dapat is the biller name. So, dapat sinabi niya yun. Since lagi akong nagbabayad ng mga loan up and familiar na sa akin yung biller name na nakalagay dito sa may left corner na Skypay. So, as far as I know, ito yung biller name niya. Pumunta agad ako sa akin GCash account and kilik ko si bills. And then, under ng bill, sabi niya dito, click ko daw si payment solution. And then, tinype ko si Skypay at wala pong lumabas. Ang tagal ko ditong paulit-ulit pero wala talagang lumabas na Skypay or Skypay loan. Ang ginawa ko, nagdiretso na lang ako, after kong inopen yung bills, nagdiretso na lang ako sa biller's name. Hindi ko nakinlik si payment solution. Diretso lang agad ako sa taas, search biller na agad ako, at tinype ko po si Skypay loans. Sumabas siya dito. Skypay loans po yung itatype natin. I-fill upan po natin tong form na ito. Meron nga po akong loan amount doon na 3,183 and then meron po siya additional charge po na 10 pesos. Diba? Kinopya natin yung reference number. Yung reference number or contract number is iisa lang po yun. Yan po yung ipipaste po natin dito. Itong mobile number po na i-fill up dito, hindi po yung GCash account natin yung i-fill up dito ha. Yung mobile number po na pinang-register po natin sa instant loan up. And after that po, kapag na-fill up na natin yan, next tayo. And kung okay na po tayo dito, click lang po natin itong confirm and then magbibigay siya ng receivables. Well, binalikan ko po agad yung aking instant loan up at nakita ko na po dito na pay off na. So, ibig sabihin, paid na po ako dito. Malik ako sa pinaka-dashboard ni instant loan up. Tiningnan ko yung bago kong offers. Click ko lang po itong apply and then makikita ko na po yung bago kong offer na meron nga akong bagong offer dito na 6,200
pesos. Ito yung pinakamataas. So, mas okay, di ba? Mas nakikita ko kung magkano talaga yung loan offer niya dito. Ito yung gusto ko, ipakita talaga nila kung magkano talaga yung binawas bago tayo mag-decide, di ba, na mangutang dito. Unlike kasi sa first time ako ang nangutang dito, hindi talaga ganito yung breakdown niya. Ang unang offer niya sa akin, very deceiving, 10,000 pesos. Pero this time, sa second loan offer sa akin ay instant loan, very transparent na siya dahil pinakita niya na yung totoong kulay niya, which is napakataas ng service fee niya dito. Sa 6,200 na i-avail ko, meron akong service fee na 2,480. At may interest rate lang daw ako na 29 pesos. And eto ha, hindi ko pa rin siya mapagkakatiwalaan guys kasi nga yung long term niya dito is 120 days. Well, makikita mo naman dito sa repayment plan niya na talaga naman within 7 days to pay lang. So within 7 days to pay na yan, bawi na po talaga sila sa atin. Well, itong 6,200 pesos, ito po yung highest loan offer po nila sa akin. So meron po silang choices sa akin na loan amount like 5,200 yung next, then followed by 4,200, and then ang pinakamababang offer niya sa akin is 3,800 pesos. And then kung makikita nyo dyan talaga, kahit anong amount dito, lumalabas po na kapag i-add po natin itong service fee, ang interest rate niya po, yung effective interest rate niya sa kabuuan po, lumalabas po na almost 41% for 7 days. Imagine that ha, for 7 days to pay lang yun. So payag ka kapag gano'n na lang, yung matatanggap mo, hindi buo, ang laki-laki ng kinakaltas, and then 7 days to pay. Very scam talaga yung galawan niya. This is based on my experience ha. So na-try ko nang mag-loan dito for the very first time. Kahit pa may loan offer ako for the second time, marami siyang choices. Hindi ko na po ito i-grab dahil luging-lugi at talong-talo ako dito sa mga fees and charges niya. Makakalubog lang siya ng utang. Ang ginawa ko guys, no, dinilit ko yung account ko dito since nasettle ko naman na yung loan ko dito. Wala na akong existing loan dito. So, pwede ko na siyang i-delete. Kaya naging successful po yung pagda-delete ko ng account ko dito. So, I hope nga, no, na-delete yung account natin dito. Pero ang malaga sa akin ngayon, wala na akong obligasyon dito. Hindi na ako magbabayad ng utang dito. At wala na akong kahit kailanmang planong mangutang dito sa ganitong loan app. Kaya kayo, pag-isipan nyo pong mabuti bago kayo umutang sa ganito pong loan app. Kasi sa experience ko, hindi ko po talaga siya ma-recommend. 100% not recommended po. Pero wala naman ako magagawa kung gusto nyo pa rin siyang itry o kung gusto nyo pa rin mangutang dito, no? Kasi kayo naman yung nangangailangan, hindi naman ako. Pero at least nga, nabigyan ko kayo ng heads up sa loan app na ito at naging aware kayo dito. So, choice nyo na po yun kung gusto nyo pa rin siyang i-grab. Utang is responsibility. Kapag nangutang tayo dito, magbayad po talaga tayo. Kahit pasabihin natin na siya ay loan shark or kahit pa hindi siya makatarungan, the moment po na nagkaroon po tayo ng disbursement dito, is meron po tayong agreement na pinagkasunduan. So, utang is a responsibility. Kaya bayad utang is more a responsibility din. Well, don't worry. Patuloy ko naman po kayong i-update regarding different loan apps, lalong-lalo na yung mga bagong loan apps na umuusbok. Of course, sa mga existing loan apps na nagkakaroon ng update, well, i-update ko kayo kasi talagang silipin ko yan at susubukan ko yan. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!